Yan. Game na, sir. Okay. Hello, Comics people. Ako si Mel Casipit and welcome to Indie Comics Podcast. Kasama natin ngayon si Sir Aurelio Castro III or Sir Au. Okay. So meron silang bagong libro ni Sir Randy Valiente, ang Nagalit ang Aswang sa Mahal ng Bawang. Ayun. Sir, so bigyan mo naman kami ng konting background, sir, para sa mga viewers ng IKP, yung background nyo sa pagiging artist. Bali 2000 nung naging professional ako na painter. Pero nahinto yun around 2005 kasi nag-focus ako sa pagbabanda. Nag-record kami ng 2 albums, mga ganun. Tsaka yun yung naging profession ko. Tapos in between din ng pagbabanda, nag-exhibits ako ng mga paintings ko noon. So, bali, visual arts talaga kayo, sir? Sa canvas na painting? So what about comics? Ito ba yung pinakauna yung comics, sir? Bali, ito ang pinakauna kong comics, pero yung pagiging visual artist ko, malaki ang sa akin nung 90s era ng comics. Yun yung time na nahilig ako mag-drawing. So masasabi ko, hindi ako nag-fine arts music ako nung college. Masasabi ko na sa comics ako natuto mag-drawing. Sa comics. Ano yung naalala nyo pa, sir, kung ano yung mga comics na binabasa nyo nung bata pa kayo? Oo, 90s. Andiyan sila Jim Lee, nung natatag yung Image Comics. Tapos from there, doon ko na-discover yung heavy metal. Hanggang sa doon ko na rin na-discover yung mas mga lumang estilo ng comics. So yun. Halos lahat ng mahawakan ko nun, inaaral ko, kinukopya. Pero nag-collect po kayo ng mga hiwaga, mga wakasan? Hiwaga. Actually, hanggang sa yung mga Street Fighter na, yung mga huli na, bago nawala. Mga parang medyo siya parang Marvel style yung gawa. Nung parang hanggang sa nag-Marvel style na, kasi pati mga Pilipino na comics, kinokolekta ko rin. Buo pa rin yung collection nyo hanggang ngayon? Hindi na. Kasi yung karamihan, pati mga collection ko ng cassettes and CDs, mga pinasa ko na sa mga kapatid ko, mga kaibigan ko. Nauuso ulit ngayon yun? Oo, actually, medyo nakakainaya nga kasi hindi ko alam na magiging ganun ang presyo uli ng mga cassette, ng CDs. Parang, ako, nung nilipat ko na kasi lahat sa computer, pinamigay ko na, ngayon, nasa kanila yun. Sumisikat, nauna yung plaka, tapos biglang pati tape and CD. Ngayon tape, pati cassette. Ayun. So, yung Nagalit ang Aswang sa Mahal ng Bawang, sir, ito ba yung pinakauna nyo talagang ginawa o before nag-try na kayong gumawa ng sarili nyong comic? Hindi. Ito talaga. Oo. Paano siya nagsimula, sir? Paano kayo na-invite ni Sir Randy na Bali si Randy, since 2014, kasama ko na siya sa Urban Sketchers, Manila. Okay. Tapos, doon ko rin nalaman na yun nga, sa comics siya. Sinabi ko na rin sa kanya before na yan yung una kong pangarap, maging comics illustrator. So siguro nung kinailangan niya ng mag-illustrate sa istorya niya, ako yung naisip niya. Ano yung pinakauna niyong naisip, sir, nung nabasa niyo yung script nung Nagalit ang Aswang sa Mahal ng Bawang? So, naisip niyo ba na kaya tong gawing comics? Bali nung nahilig ako sa comics at nung bata ako, nangarap ako maging comics illustrator. Talagang pinocus ko lahat sa paano maging magaling sa pagdodrawing. Hindi ko naisip na daanan yung storytelling. So, hanggang nung nag-college ako, nagtatry akong gumawa ng comics, hindi ko magawa kasi kulang ako sa storytelling. So, nung kinausap na ako ni Randy, sinend niya yung script, doon ko nalaman, ito yung missing sa skill ko, puro drawing. Hindi ako marunong gumawa ng script. Tapos sa script ni Randy, siguro dahil magaling siyang storyteller, andun yung nung binasa ko yung script, pumapasok na visually yung magiging na-imagine niya na yung na-imagine ko na.
So, yung akala kong magiging mahirap, dahil sa script ni Randy, naging madali lahat. As a visual artist primarily, sir, tapos bigla kayong nag-comics, paano nyo in-incorporate yung skill nyo sa painting dun sa paggawa ng comics? Naging malaking advantage sa akin yung pagiging urban sketcher. Kasi itong Nagalit ang Aswang sa Mahal ng Bawang, sakop niya yung mga lugar na gubat, syudad, no? Interior ng bahay. Dahil sa urban sketching na on location artist kami ni Randy, ang dami ko ng visual vocabulary ng iba't ibang lugar. So napadali din, no, pag nandun sa script na nasa gubat, kung paano ko siya ma-visualize sa skill set ko rin na natutunan sa urban sketching, madali rin magawa. So bali hindi na kayo masyadong naghanap ng reference kasi may kabisado niyo na pag-drawing ng puno. Actually, ang naging reference ko lang dito sa libro, sa comics na to, may isang eksena dito na umiinom sila ng 4 cantos. Ang nangyari, bumili talaga ako ng 4 cantos. Tapos para maging realistic yung bawas ng gin, so uminom na rin ako. Ininom ko na rin ng gin para may bawas na siya. Nakatulong naman yung yung sama ng alak sa pag-drawing. O bumagal kayo dahil Kaya okay na, ayos lang. So yun lang yung ginamita ko ng reference, yung eksena na yun. Gano'n nyo po katagal natapos yung libro? Ito, 2 months na nagulat si Randy. Tsaka actually nagugulat lahat ng sabihan ko na nagawa ko lahat to in 2 months. At tapos traditional to, pen and ink, ink brush. Mabilis pala yung 2 months na nagawa ko siya. Nagulat sila mabilis. Actually, mabilis talaga yung 2. Tapos ang dami pang pages. Ano sa tingin niyo yung reason kung ba't mabilis kayong nakagawa na hindi niyo na-realize na mabilis talaga siya? Siguro yung ano talaga yung experience ko sa script ni Randy. Kasi yung binabasa ko yung pages, ang bilis nung sa akin visually. Nagano ba kayo? Parang thumbnail o rekta na sa page? Hindi na, rekta na sa page. Doon din nakatulong yung experience ko as an urban sketcher. Sanay kami kasi na mabilisan dahil pag nag-sketch ka sa labas, sobrang init, mausok, ganun. So, in terms of paggawa ng comics, based sa experience nyo dito sa Nagalit ang Aswang sa Mahal ng Bawang, ma-advise nyo ba sa mga ibang street artist na mag-try din gumawa ng comics? Oo. Actually, sa lahat ng mahilig sa mag-drawing, ang sarap pagdaanan ng comics kasi yung comics bilang storytelling, nandun din yung skill mo sa pagdodrawing ng iba't ibang bagay, proportion ng tao, environment, architecture, andun lahat Kumbaga yun nga, katulad ko, hindi ako nag-fine arts. Pero sa natutunan dahil sa comics, ako ngayon, portrait artist, nakakapag-exhibit ako, may mga 3D rin ako na sculpture na lahat yung proportion galing lahat sa comics. Natutunan ko sa comics. After nitong Nagalit ang Aswang sa Mahal ng Bawang, meron pa ba kayong gustong gawing comics? Dahil under to ng graphica with Bibal, tingin ko masusundan na. Masusundan tuloy. Excited din ako kasi yung ginawa ko ditong medium is pen and ink wash. Watercolorist din ako, acrylic oil, so gusto ko pang subukan yung ibang medium sa comics. So, para iba naman yung itsura. Oo. Sino-sino yung mga sir, naging influence nyo sa paggawa ng comics? Sa comics, syempre sa Pinoy, si Kuching, di ba? Yung mga masters ng panahon niya. Tapos sa Western, dahil 90s kid ako, di ko mapigilan na na-influensyahan ako ni Jim Lee, ni Todd McFarlane. Pero nandyan din si Crumb, yung mga ganun, mga artist ng heavy metal. Yan ang mga
Ayun. So, paano yung ano sir, yung process nyo dito nung kapag nabasa nyo yung script, drawing na agad talaga? Tapos tuloy-tuloy na siya na nag-ink na kayo kaagad or sketch muna bago ink? Bali, yung magbasa ko ng script habang fresh yung idea, yung habang na-imagine ko yung scenario, ayun, inaano ko na, dinodrawing ko na. Ang pinaka-pencil ko, micron pen na 0.5. So yun yung pinaka-manipis ko. Pang black ng mga shapes. Tapos pag okay na sa akin, yun na, nagba-brush pen na. Ano yung pinaka-mahirap na part sa paggawa ng comics dito sa libro na ginawa niyo? Dito, ang medyo pinlano ko na pages dito, yung habulan nila sa ilog hanggang sa waterfalls. Kasi mahirap sa black and white. Mahirap sa tinta, i-define yung ilog ang background niya mga puno. Kasi kung may kulay, basta blue lang yan, tubig na yan eh. So, yun lang yung medyo mahirap dito i-drawing yung galaw ng tubig. May isang eksena pa dito na sumisid siya. So, inimagine ko yung nasa ilalim siya ng tubig tapos yung kita yung tama ng araw, ng tubig. Na mas mahirap sa black and white. Hindi katulad kung may blue ka lang, madali mo laruin sa blue. Ang ginagawa ko pag ganun, nagtitingin ako ng mga old pages ng mga masters. Kasi nasolve na nila yun, yung mga problema, yung mga kung paano gagawin. Kasi minsan, walang ink, ay walang kulay, pero black and white lang yung drawing, pero alam mong gawin. Oo. Ito, nasa ilalim siya ng tubig. Grabe yung detail. Tapos may mga yung waterfall. Yan, yung mga talsek. Yung mga talsek ng tubig. Oo. Enjoy naman gawin yung libro, sir. Actually, kaya napabilis. Kaya sa tingin ko naging mabilis. Kasi sobrang nag-enjoy ako eh. Parang pagising ko sa umaga, yun yung driving force ko. Yes, gagawa na naman akong comics. Makakailang page kaya ako today. Ganun. Sa mga katulad kong gumagawa rin ng comics, isa sa mga bagay na nahihirapan kami yung paggawa ng background. Pero I imagine sa inyo bilang urban sketcher, madali na rin sa inyo yung background. Yung background. Sa mga tao naman, hindi rin kasi siguro nagpo-portrait din kayo so hindi rin kayo nahihirapan sa tao. Anong ma-advise nyo sa mga aspiring comics creators? Yung mga yung sa mga... Siyempre, yung mga manonood nito, malamang nagdo-drawing na. Kung gusto nyo ang advice ko para mapabilis, pag nagtuturo ako, laging tignan nyo yung basic shapes. Basic shapes, mga pinakamalaking shapes, tapos palit kayo ng palit hanggang maging detalyado na. parang ano lang din yan urban sketching. Oo, kasi kahit sa tao, ganun din eh. Yung shape ng ulo, dun muna, focus. Hanggang palit ng palit, shape na ng ilong, triangle. Kasi pagka magdodrawing ka ng mukha, tapos dinitalye mo na kagad mata pa lang, wala ka pa sa iba. Madalas nangyayari, dahil hindi ka pa pagod nung ginawa mo to, pagdating mo dito, pagod ka na, nararamdaman nung titingin na hindi ka tulad kung step by step ka, malalaking shapes, palit ng paliit. Mapagod ka man, at least balance lahat siya. Yeah. Ayun. So, meron po ba kayong sarili nyong story na balak nyong gawing comics din in the future o wala pa? Meron ako actually nung 90s pa. Basta ano siya dahil na-concept ko yun nung high school pa ako. So, high school yung setting niya. May plano ba kayong gawin siya in the future? Kung sana matuto ako gumawa ng script, gagawin ko siya. Kasi yung storya nun, buo na eh. Dahil matagal na, bata pa ako nung iniisip ko na siya. Ngayon, nung nabuo nyo na yung libro, sir, nabuo na. For the first time, nakagawa na kayo ng first comic book nyo, tapos libro pa, bibal pa. Anong feeling ng nakagawa ng unang libro, sir? Na comics? Masaya. Kasi sa edad ko na to, 40 plus na ako.
Di ko ina-expect na sa edad ko na to matutupad pala yung pangarap ko na yun. Makagawa ko ng comics. So, Kamusta naman po yung reception? Merong na bang nag-approach sa inyo na nag-comment about the book? Maraming positive reviews kasi yun nga traditional yung pagkagawa ko sa kanya. So doon maraming natutuwa. Ayun. So last question na lang sir, paano kayo pwedeng i-follow online ng mga, kung ba gusto nilang makita ng ibang gawa nyo, meron ba kayong social media, website? Sa social media, pwede nyo i-type lang hashtag SketcherRelio. Aurelio, Sketcher and Aurelio, SketcherRelio. Sketcher. Instagram, Facebook, ilalabas na yung mga page ko. So anong sang social media kayo pinaka-active sir? So Instagram, Facebook. TikTok, wala. Pang ano lang yun, pang mga young people. Ako din, hindi masyadong sa TikTok eh. Ayun, thank you comics people, thank you sir. Thank you. Bye-bye comics people.